Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po kapatid, ako si Daniela Shane Pron from CRC Calabanga. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Joshua chapter 8 verse 1 to 2. May pamagat na plans for victory. Sa atin pong pagsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa biyaya mo, sa biyaya ng buhay at lakas na pinagkaloob mo sa amin. Papasalamat po kami sa panibagong buhay, lakas na ikaw ang naghandog sa bawat isa at nawa Panginoon, sa buong maghapon ikaw aming mapagpala at sa oras na ito, linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip na maging karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga salita. Dalangin po namin ng lahat ng aming matutunan na papakinggan ay matouch ang aming heart at patuloy po itong magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay at kami Panginoon ay patuloy na lumago sa iyong mga salita. Maraming salamat Panginoon, ito po ang aming dalangin sa tangit-takin ng pangalan mo Jesus. Amen. Atin po munang basahin ang Josue chapter 8 verse 1 to 2. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni mawala ng pag-asa. Isama mo ang lahat ng mandirigma at umakyat kayo upang salakayin ang Ai, sapagkat ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang hari ng Ai, ang kanyang bayan, ang kanyang lungsod at ang kanyang lupain. Gawin ninyo sa Ai at sa hari nito ang ginawa ninyo sa Jericho at sa hari nito. Ang mga yaman nito at ang mga hayop nito ay kukunin ninyo bilang mga samsam para sa inyo. From the previous chapter ng Joshua o ang Kabanata 7, nakapaloob dito ang mga pangyayari hinggil sa pagkatalo ng mga Israelita sa lungsod ng Ai dahil sa kasalanan ni Akan. Siya ay sumuway sa utos ng Diyos na italaga ang lahat ng mga samsam sa pagkawasak at sa halip ay kumuha siya ng ilang mga bagay para sa kanyang sarili. Ang kasalanan ni Akan ay nagdulot ng pagkatalo ng mga Israelita at pagkapatay ng maraming mga sundalo. Matapos harapin ang kasalanan ni Akan, inutusan ng Diyos si Josue na muling salakayin ang lungsod ng Ai. Dito nangako ang Diyos na ibibigay niya ang hari ng Ai at ang kanyang bayan sa kamay ng mga Israelita. Sa kabila man ng hindi magandang sitwasyon na dinanas ni Josue at mga Israelita, makikita natin na ang Diyos ang nagkokontrol at nagsasaayos ng lahat ng bagay. Pinatunayan ito ng Panginoon ng kanyang kabutihan at buong pagpapatawad sa kanyang mga anak. Kalakip dito ang pangako o pagkatagumpayin sa kanilang laban at pinangako na ng Diyos ang victory kahit hindi pa man nagsisimula ang kanilang gagawin. Kung paano sinamahan sila ng Diyos sa lungsod ng Jericho, ay ganoon din sa pagtupad nila sa utos ng Diyos sa Ai. Bilang mga Kristiyano na minsan din ay naging pasaway o hindi masunurin sa mga nais ng Panginoon, saksihan muli natin sa talatang ito ang labis na pagmamahal ng Diyos at ang habag sa atin. Palaging bukas ang kanyang puso sa pagtanggap sa atin sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang. Matutunan lang din natin dito na napakahalaga ng pagsunod at pagiging tapat sa lahat ng oras. Ang lahat ng ito ay may kalakip na pangako mula sa Diyos kung paano pinagtagumpay ng Diyos si Josue. Katulad din ang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay habang tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. Tunay na ikaw ay mabuti at tapat sa amin. Kagaya Panginoon ng mga pinagdaanan ni Josue sa kanilang laban. Nakita po namin kung paano niyo po sila pinagtagumpay at kami Panginoon ay naniniwala na kami rin sa lahat ng aming gagawin sa aming mga buhay ay kami ay pagkatagumpayin kung kami ay maging tapat din sa inyo at patuloy na maniniwala sa iyong kakayanan, sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat Lord sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan, pagpalain sa lahat ng oras at sa lahat ng gagawin. Ikaw po magpasalamatan ito at ikaw ang mapapurihan. Maraming salamat Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa sa buong maghapon pa at i-bless niyo po ang lahat ng nakikinig dito. Sa iyo po namin Lord, itinataas ang lahat ng papuri. Salamat sa takilang pangalan mo Jesus. Amen. Amen. So muli maraming salamat po sa inyong pagkikibahagi sa ating programa, Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po rin nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po niyong i-share ang video ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.